Ang Kwaresma ay hindi po tungkol sa kamatayan, kundi sa bagong buhay. Amen. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kalungkutan, kundi sa kaligayahan na matagpuan ng buhay. Amen. Ang Kwaresma, tulad sa kwento ni Lazaro, hindi ito pananatili ng bangkay sa libingan, kung hindi ito'y tungkol kay Jesus na tumatawag sa atin na lumabas kung saan man natin inilibing ang ating sarili dahil sa kasalanan. Amen. Kung isipin po natin, ang buhay ng pari ay tungkol din dito. Tumutulong sa tao para mabuhay mula sa kamatayan tungo sa buhay ni Kristo. Ang buhay ng pari ay tungkol sa kwento na grasya ng Diyos kahit makasalanan. Ang buhay ng pari ay tungkol sa pag-anyaya sa tao na bigyan daan ng mag-asa sa mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa. Ang kwento ng Kwaresma mula sa dilim tungo sa liwanag. Yun po yung role ng pari na magbigay liwanag sa buhay ng tao. Mga kapatid, bago baguhin ni Jesus ang buhay ni Lazaro, pakatandaan natin, siya'y nakiramay, namatay, naghinagpis, nakiramay, nalungkot, at ito ang buhay ng pari. Hindi malayo sa Diyos, hindi malayo sa tao, kasamang kamanlalakbay. Ang unang aral sa atin, si Jesus pumasok sa mahirap ng buhay. God needs our cooperation. God will do His part, but we need to do our part. We have a part to build our lives. The priest leads us in bringing that life. Ang aral kay Lazaro ay aral din sa atin. Ang Diyos kasama natin sa paghihirap. Ang Diyos pinalalaya tayo sa libingan na kung saan nilagay natin ang ating sarili dahil sa kasalanan. At ang Diyos, hinahamon tayong tulungan ng iba na makalagan para maging malaya sa buhay. Mga kapatid, patuloy ang Diyos na gumagamit para sa atin, para tayo pabalikin sa Kanya. Sana po, malaman natin lahat, wala pong perpektong pari. Buhay tayo ngayon because of the grace of God. Makasalanan ng pari, bakit pari pa rin? Kasi po, priesthood is not about perfection. It is about willingness to try one's best for God. To be better than yesterday and be holy today. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, makikita po, naririnig natin sa Ebanghelyo, ang Diyos gumagawa ng paraan para tayo palakasin sa ating kahinaan. Amen. Ang Diyos gumagawa ng paraan para maging matibay sa paggawa ng kabutihan.